Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat po sa Panginoon. Thank you Lord, thank you Father. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Muli kami po ay nagpapakumbaba, humihiling ng habag at biyaya sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagagawang pagkakamali sa aming isip, sa aming salita, at sa aming mga nagagawa, Panginoon. Lord, salamat dahil napakabuti mo sa aming buhay. Ikaw ang nag-remind sa amin, Panginoon, ng lahat ng bagay, Panginoon, dapat namin gawin. Kung kami po ay nagkakamali man sa aming salita, sa aming isip, sa aming mga gawa, Panginoon, patawarin niyo po kami. Sorry, Lord. Sorry. Inihiling po namin ng tawad sa iyo lahat, Panginoon, sa oras nito. Ito po ang time, Panginoon, na kami ay nagpapakumbaba sa iyo. Bago kami humarap, Panginoon, sa iyo at purihin ka, kami po ay humihingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakamali, pagkukulang. So maging ito, Panginoon, salamat dahil kami pong lahat ay nandito ngayon, nakikisa sa pagsamba sa iyo. Ang mag-lead ng devotion ngayon, Lord, we pray that you will continue to pour out your anointing. Buksan mo po ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, para maunawaan namin ang gusto mong iparating sa aming Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Kung wala ka, Panginoon, wala kami magagawa. Maraming pong salamat, Panginoon. Thank you, Father. Gawin niyo pong handang aming puso, ang aming isip sa mga oras nito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hindi ko na po patagalin. Tawagin ko na po si Tita Placida, ang asawa ni Governor. Let's pray po. Heavenly Father, thank you po Lord na nandito kami, Lord God Jesus, in the house of worship to praise you, to glorify your name po, Jesus. Salamat po Lord at inalaw mo kami makarating safely, and thank you Lord for always guiding us in our everyday, today living, Lord. Lord, tulungan mo po ako na ma-deliver po your word to all my brothers and sisters, and give me Lord the courage to deliver it, and give me the wisdom. Ganun din po yung mga brothers and sisters namin po. Thank you, Lord. We love you. We praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Yung message po today is from Matthew 5, chapter 5, verse 8. It says here, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." This is from the sermon of Jesus from at the Mount. After po niya na mag-heal ng mga may sakit at saka may mga sickness in physically, at marami din na nakikita niya na maraming yung mga tao kailangan nila ng help, not physically but also spiritually. Siguro makikita niyo yung sinabi niya, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." So kailangan pure palang heart natin para makita natin si Lord. So pure means, in the dictionary, it's free from any contamination or impurity. And this impurity, ito yung mga sinful deeds na nagagawa natin spiritually. Kung physically, kamukha nga nito, let's say, yung pure, for example, kumuha tayo ng food preservation, di ba? Usually, yung container in-sterilize to be free from microorganisms. Kasi may spoil yung food pag hindi mo in-sterilize yung container. That's the same as in our spiritual life. Kailangan yung mga sinful deeds natin, alisin natin para maging pure yung heart natin. Pure in heart means clean, blameless, unstained from guilt, or no hypocrisy, no hidden motives, or honest. Dapat honest ang puso natin. And yung heart natin, hindi yung organ na it is an internal or inward purity of our soul. Remember, it is
where the thinking process is in our mind, and it resides in our heart. Jesus telling us that happy are poor in heart, pure in heart, for they will see God. In an Old Testament, there are some people na nagkasala sa Panginoon pero they repent and then humingi sila ng tawad sa Panginoon. And this one is Moses. Remember yung sa waters of Meribah? The incident at the waters of Meribah, Kadesh, which is in Numbers 20, chapter 20, verse 10 to 11. When they were in the wilderness, the people are very thirsty, and God told Moses to speak to the rock. But Moses, instead of speaking, he struck the rock. So, he disobeyed the Lord. So, nagkasala siya, parang sabihin din niya sinunod yung sinabi ni Lord. So, that's why hindi siya nakarating sa promised land. And, pero naintindihan naman ni Lord yung kasi tao lang, dahil pag mainit ang ulo, yun ang nagagawa natin especially. He respect the Lord's decision and still he walked faithfully to the Lord. Pinatawad naman siya ni Lord kahit nagkasala siya. At meron pa pong isang tao, si David, you know already David, nagkasala po siya sa Panginoon din, di ba? Yung kay Bathsheba, na nag-commit siya ng adultery, at saka yung asawa niya, murder. So, yun, grabe yung kasalanan niya kasi adultery and murder, sobrang parang grabe. So, alam natin na nag-ask din siya ng forgiveness kay Lord. At makikita naman niyo to dun sa Psalm na mga prayers niya. Talagang nag-pray siya sa Panginoon and sabi nga niya, cleanse his heart, give me a pure heart, yun ang sabi niya sa mga prayer niya. At merong theological truth of purity, which is in 1 John chapter 3, verse 2. Kinopya ko na lang kasi mahirap magbulat na libro So, 1 John 3, verse 2 says, Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So makikita pala natin si Lord pag naging children of God tayo. Diba, yung pagka inaccept natin siya na He is our Lord and Savior, makikita natin siya. At ang sabi nga nila, being a children of God means we have to be born into God's family through faith in Jesus Christ, which is result in spiritual rebirth. Yun nga yung sinabi ni Nicodemus, di ba? Paano siya masave? At ang sabi niya, you should be magiging born again. And Jesus taught that the only children of God experience new birth and the opportunity to see the kingdom of God. That's in John 3:3. At meron pa po it is a command of the Lord that He said that be holy because I'm holy. So it's a command pala na kailangan maging holy tayo. Kasi holy nga si Lord. So hindi naman natin yun magagawa by ourselves, di ba? Maging holy tayo. It is a God standard na maging holy, pero paano? So, you know what? It is Jesus. What He did on the cross, alam niyo na po yung namatay siya at muling nabuhay. Dahil siya po yung perfect at saka holy. So what He did on the cross is really, He's the one na yung payment ng sin natin, siya na yung nagbayad kasi nga makasalanan tayo.
So, yung righteousness niya was given to us when we believe and have faith in Him. That's in 1 Peter 1:16. At saka po, but ang issue po today is a practical purity. Yung trying to live in this world, in this corrupt world, it's not easy. Yung ngayong mundo na kinagagalawan natin is very hard to live in. Sobrang magulo, marami na pong masasamang tao ngayon. Noon po, yung natatanda ko, nag-aaral ako. Nasa bus ako, minsan nakita ko yung bag ko na slash na, binlaid. Isipin, may dinukot siya, no? Pero hindi naman ako nawalan kahit. Tapos ngayon, hindi na biniblade. Yun na lang, kinukuha na talaga. Pag hindi mo kinuha, papatayin ka na. Kung ganun, sobrang mas masama ngayon kesa nung araw. So it's really hard to live in this day. Pero ang tanong is, how can I be pure in order to see God? Yun po yung tanongin natin sa sarili natin. Paano ba maging pure yung heart natin para makita natin si Lord? In Job 31:1, sabi ni Job, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman. Ito particular sa mga lalaki. Sabi po ni Job, he make a covenant with your eyes. Ibig sabihin, you make an agreement with your eyes not to look lustfully. Kasi tayo, lalo na yung mga lalaki, pag nakakita ng mga sexing babae, huwag na po nyo tititigan. Basta na biglang tingin, huwag nyo na po titigan kasi nagkakasala po tayo. Nagkakasala, talagang kakausapin mo yung mata mo. Huwag kang titingin dyan, ha. Ganun po talaga, para makaiwas po tayong makaiwas po tayo na makagawa ng kasalanan kay Lord. Oo. Huwag na pong titigan. Basta po nakita, accidentally, huwag na tumingin. Huwag na titigan. Yun po yun. Kaya make an covenant with your eyes. Tandaan niyo po yan, mga lalaki. At saka po, sabi nga nila, kasi daw yung our eyes is a window of our soul. Sabihin yung, diba sa bahay, pag lukas mo yung bintana, makikita mo lahat, ano-ano nakikita mo sa labas. So it's a window, dapat maging aware tayo kung ano yung mga nakita natin. Kasi po, nandyan po yung impurity come into our eyes, nakikita natin. At hindi lang siya window, but it's also, our eyes function as a gate to our mind, and we must be vigilant, gatekeepers, to avoid letting sin in. So hindi lang siya window, naging gate pa, kasi yung gate mas malawak. Pag binuksan mo yung gate, siyempre lahat makikita mo, di ba? Na nandyan lahat yung masama, nandyan lahat. Sobrang dami, kaya maging watchful tayo. At saka sabi nga ni Lord, that we must understand that God sees everything we do. Wala tayong may tatago. Sabihin mo, hindi ko yung ginawa, pero nakikita ni Lord yung mga ginagawa natin. So we must be vigilant. At in Matthew 5:27-28, Jesus addressed that if you look lustfully to a woman, you commit adultery. O yan, sinabi, si Jesus na nagsabi niya na, hindi na si John, hindi na si si Jesus na nagsabi. Kaya maging po tayo aware sa mga bagay na ito para to make our heart pure, to be pure in the eyes of God. At number 2 po, yung consecrate our mind. Consecrate means involve separation of oneself from things that are unclean. Ibig sabihin po yung malalaman po natin yung mga bad at saka good. Iiwas na po natin yun. At yung sabi nga ni Paul urged the Romans to present our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, which is by renewing our mind. Ano po ba ibig sabihin ng renewing our mind?
This is possible through reading and meditating on God's Word. Believers have been given the mind of Christ in 1 Corinthians 2:11 to 16. Ibig po sabihin nun, yung mind po natin kasi, ito po yung battleground. Di ba po pagka yung isip natin, since nandito yung mind natin, nandun yung moral and spiritual thinking. Parang nagtatalo yan eh. Pag nakakita tayo ng pare, pinuksan mo yung pintana, nakakita ka ng maraming mo nakikita. So yung mind natin, nandyan yung battleground. Yung siya nagtatalo kung ano ba yung gagawin ko, ano ba yung mangyayari, parang ganon. Kaya, yun po ang sabi ni Paul na kailangan pong i-renew natin yung ating mind from living to sacrifice to God by ito nga i-consecrate natin. The Bible said to keep our heart pure, for out of the heart, the issue of life, our thinking determines our character. The battle is in the mind. To consecrate our mind, for from within, out of the heart, proceed evil thoughts. That is in Mark 7, chapter 7, verse 20 to 22. Mark says, what comes out of a person is what defiles them. For it is from within out a person's heart that evil thought come, sexually, immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person. So yung mind natin, yun ang lagi nating i-renew na madi-discern tayo kung ano yung masama at mabuti from it. Like remember yung Noah's Day, di ba sabi ni Lord na gugunawin niya yung mundo dahil marami ng masasamang tao. Kasi si Noah, meron siyang Panginoon sa puso niya. So sinunod niya si Lord na gumawa ng ark. Di po ba yung mga tao sinabihan niya pero hindi naman nakinig? Ano lang sila, they continue yung ginagawa nila, hindi sila nakinig kasi wala silang puso sa Panginoon nila, hindi sila naniniwala. So ang sabi nga ni Lord, yung for God saw, for every wickedness He perceived that every intent of the thought of a man's heart was only evil continually. Sabihin, talagang pag wala ka talagang Diyos, yung nakakagawa ka ng masama. Kaya importante po yung meron tayong Diyos sa puso natin. That helps us na makadiscern tayo ng bad at saka good. Sa gawa natin sa buhay natin. Yun po. At yung third po ay sabi nga sa Romans 12:2, do not conform to the world, but be transformed of the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Yun po yun, kung ano po yung ino-offer ng mundo, kailangan po huwag tayong makiminggil. Lalo na kung alam natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At magagawa po natin yan by committing, number 3 is committing yourself to Bible memory. Importante po yun. Ako din po, guilty ako dyan. Hindi ako lalo na yung mga numbers, verses, nakakalimutan ko, nahihirapan po ako mag-memorize. Sabi po sa Psalm 119, verse 9 to 11. Sabi po nito ni David, how can a young person stay in the path of purity? At sabi po niya, by living according to your word, I seek you with all my heart. Do not let me stray from your command.
I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Yun po yung sabi niya. Kaya importante po yung mayroong Bible memory. Kasi ako po, i-share ko lang po ito nung araw. Nung pong iniwan namin si Grace sa kapatid ko, dahil pumunta kami dito ng Amerika. So, may ginawa po siya sa kay Grace, pero ayoko na po sabihin, nakakaya po. Kasi parang siya masungit, parang hindi niya tinitreat na mabuti. So, ako po nagtampo. Nagtampo po ako sa kanya, hindi ko siya binati for 3 years yata, 5 years. Pag umuwi po kami ng Pilipinas, di ko po sila pinupuntahan. Pero nung nagbasa po ako ng Bible dito, nung kami-kami na po dito sa Amerika, nung nabasa ko po yung, if you love God and don't love your brother and sister, you're a liar. So parang tinamaan po ako, sabi ko nga. So, siyempre, masakit nga para sa akin. So, ang ginawa ko po, binati ko na siya. Kasi kataon po ng birthday niya. So, I greeted her on a birthday, pero yun po talagang ginawa ko po yun kasi alam ko na ito nga po, nabasa ko yung Bible verse niya ng Panginoon. At doon ko po na talagang, yun, binati ko na siya. Tsaka okay na kami ngayon, nagbabatian na kami sa Facebook. Tsaka sa Messenger. Yun, kaya importante po talaga na meron tayong Bible memory. Kasi pag po nag-memorize tayo ng Bible Bible verse memory, ano po, yung nare-retain po yan sa utak natin. Nagagamit po natin yan. Kasi pag minemorize mo, hindi mo na yan makakalimutan eh. Nasa utak po natin yan. So, kung meron tayong maraming memory na reverse memory, magagamit po natin yan sa buhay natin. Mariremind po tayo sa mga kamukha nito, yung mga ginagawa natin sa family natin. We can use it, yeah. It's very important po. At saka po ito, ano ba ito? And the fourth thing is so that our heart is pure, ito pong we must learn how to counteract Satan's strategy in your life. So, kilala na po natin si Satan, di po ba? Satan knows our weaknesses. Number 1 po yun. Alam niya yung weaknesses natin. Kaya, and he knows what strategy he can get you. He is the enemy of our soul. So, kailangan meron tayong ika-counteract sa kanya. He has a plan to drown you, influence you, and destroy your ability to serve God. So, yung si Satan, matalino. Marami siyang gagawin sa atin, lalo na tayong mga believers. Gagawa siya ng paraan para tayo, hindi tayo makapag-serve sa Panginoon. Marami po siyang tactics. Alam niyo naman na siyang nga nila, si Satan is like a roaring lion seeking whom may devour. Mautak po siya talaga, kaya dapat po maging aware din tayo. And we are easily fall to his trap. Sabi nga ni Paul said, don't be ignorant in Satan's devices and schemes. That was in 2 Corinthians chapter 2 verse 5 to 11. Sinabi ni Paul na marami siyang devices or scheme. Yung devices are mga evil intention. Mga evil intention na sinisira niya. And plans to hit things up to oppose God and His people. Dito sa atin, sa community natin dito, sa amin natin. Di ba minsan nagkakaaway-away tayo? Hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Dapat we must learn how to forgive each other kahit na minsan may nasabi ka na ganito, nasaktan ka. We must learn how to forgive para hindi masira yung ating samahan as brothers and sisters. Hindi dapat tayo mag-away. Kailangan forgive one another. Yun po yun. Alam po niya na, alam ni Satan kung paano tayo i-drone.
yung ano. Ito rin, meron din ako isi-share kasi last time tong asawa ko na to. Kasi ito kaya ako sinasabing si Satan may gawa nito. Kasi papunta po, pasensya ka na. Patapos na tayo. Wala na sa mag-asawa na. Kasi kaya alam ko na. Kasi po nung papunta kami itong church, 10 o'clock po umaalis na kami. Kasi alam ko mga 1 hour ang biyahe. So, pag 10 o'clock na, punta na ako sa kotse, dala ko na yung mga gamit, yung niluto ko, yung lahat. Tapos po, sabi ko, 10:30 na, hindi pa siya sumasakay sa kotse. Sabi ko, tinawagan ko siya, sabi ko, nag-ring yung phone. Sabi niya ganyan, hindi niya sinagot. Pero nung pumunta na siya sa kotse, that was 10:30 na already. Sabi niya, gusto mo mauna ka na? Sabi niya sa akin. Sabi ko, paano kung mauna? 10:30 na. Sabi ko, hindi na ako kumibo kasi mag-aaway kami, pihado, hindi kami makakatin ng church. Hindi ko na pinansin. Yung pala, yung orasan namin kasi meron kami sa banyo, meron kami sa sala, orasan. Yung napunta tinignan niya orasan mali. Akala niya palang 9:30 o umaaga. Ako kasi sa phone ako nakatingin Sa phone naman pala kasi. Oo. Sa phone ako nakatingin, hindi ako sa amo. Kasi minsan, walang battery. Tumigil, di ba? Hindi siya tama. Kaya nung sinabi niya, gusto mo mauna ka na, ikaw mag-drive. Siyempre, maasal ako, hindi ako marunong mag-drive. Kaya sabi ko, hindi na ako kumibo kasi pag kumibo ako, hahabayan. Bihado. Dito may mga kasimba. O strategy yun ni Satan. So, kumubo. Sige, pinakumibo niya ako siya. Siguro na-realize niya nung nagda-drive na siya kasi may orasan yung yung car. Nakita niya, tumahimik siya. Sabi niya, siguro dahil, nakarating kami parang 11 something na nag-start praise and worship. Yun po, gawain po yun ni Satan. Sabihin niya, inaano niya kayo, yung parang hindi kayo mag-serve sa Panginoon. Inaano niya kayo, talagang, ginagawa ng paraan para, para hindi kayo makapag-serve sa Panginoon. That's one thing, kaya dapat po maging, din tayo vigilant na hindi tayo ma-devour ni Satan. Yung mga ganong pangyayari, simple lang yun simple pa lang yun, meron pang malala, pero ayoko na sabihin. Kaya po talagang ganon, kaya dapat lagi po tayong magbasa ng Word of God para ma-remind tayo. Tulungan tayo ni Lord na natin yung mga evil thing na yan. Importante po yun sa lahat. At saka, maging pure po yung heart natin para makita natin si Lord. Di po ba gusto natin makita si Lord? Dahil, siyempre, masarap po doon kaysa naman po sa baba, mas mahirap po yun. Kaya dapat po yun natin i-aspire natin sa Panginoon. At yun nga yung through reading His Word, doon po tayo mariremind ng Panginoon. Saka sabi nga nila, yung mind ni Jesus, meron tayong mind pag nagbabasa tayo ng mga Bible, yung salita niya. Kaya yun lang po. So, we must cultivate God's Word, read, meditate, the will to remind us in all the things we do in our life. Having a pure heart, we will see God. Kailangan pag nare-remind tayo na pag impurity yung heart natin, we will not see the Lord. That motivation is a desire to see God that bring joy and happiness in our heart. Yun lang po. Thank you, Lord. Tuwain ko po ulit si Pastor. Pray niya tayo. Siyempre, kailangan tayong ipag-pray. Pastor ang damit. Amen. Paano daw maging pure? Sabi nga ng Samuel 19, by living according to His Word. So, salamat Sister Placida sa Word of God.
na kailangan talaga magkaroon tayo ng pure heart so that we can see God. Yung talaga makita natin si Lord na si Lord is working in our life. Masarap na sa bawat gagawin natin talagang kasama natin si Lord. Mahirap yung gumagawa tayo, ang nakikita ay sarili natin. Kapag sarili natin ang nakikita, siyempre, ang maitataas ay sarili natin. Pero kapag ikaw na, lalo na ginagamit ka dito sa church, ay ang nakikita si Lord na gumagawa sa buhay natin. At malalaman naman natin yun na makikita si Lord na gumagawa sa buhay mo according to your word. So yun sa sekreto kapag talaga closing na, every time na closing na, ay sa marriage na. No? So sa sekreto pala talaga, pagka may misunderstanding, talagang yung isa, kailangan lang manahimik. Yun lang. Pagka once na sumabay ka na, wala na. Wala ka ng gana na magsimba, wala ka na sa focus na nasa simbahan ka pero kumukulo pa yung dugo mo. Nasa simbahan ka kataas ang kamay, pero late na talaga siya eh. Kaya hindi nangyari yan. So, that's how the Lord works. So kailangan talaga na mayroon tayong mga memory verse yan. It's the Word of God. That's why na paano manatiling pure is to live according to His Word. Kaya mahalaga yung Word of God na nag-remind sa atin. Amen? Amen. Makapangyarihan talaga ang salita ni Lord. Once that gusto ko yung kahit na kami dito na napipreach lagi, tinuturo namin yung forgiveness. Pero minsan di tumatama eh. Pero nung nabasa ni Sister Placida yun, iba pagka ikaw nagbasa eh. Ma-text na. Message na. Iba pagka talagang you read personally the Word of God. Amen? So, ayun po, kung nabasa nyo naman na, alam nyo na yon, sana po ilagay nyo natin sa puso natin. Amen? Amen. Huwag sinabi mo, ay nabasa ko na yun, pero dapat ilagay na natin sa puso at isipan natin. So, let's all stand up. Let's thank the Lord sa kanyang salita. Lord, nais namin na magkaroon ng malinis na puso. And according to your word, you said, blessed are those who have a pure heart. Give us a pure heart. Lord, walang ibang nakakaalam ng nilalaman ng puso namin, kundi kayo po at kami na nagmamayari ng aming buhay. Personally, Lord, kami nakakaalam kung ano yung isinaksak namin na hindi tama sa puso at isipan namin. At yun ay hindi na itatago sa inyo. Patawad po, Lord. Alisin mo ang lahat ng sama ng loob sa puso namin. Galit, puot, alisin niyo lahat ito sa pangalan ni Jesus. The spirit of pride, remove that in our hearts in the name of Jesus. And give us the spirit of humbleness. Lord, espiritu ng evil desire, lustfulness, Lord, alisin mo sa puso namin kung may nailagay kami sa puso at isipan namin. Give us a clean heart of your heart, Lord. Lord, patawarin niyo po kami kung mas mahal namin yung pera kaysa sa inyo. Forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, masyado kami nakapokus sa mga material na bagay. Patawarin niyo po kami, Lord. Patawarin niyo po kami kung mas mahal namin yung trabaho namin kaysa sa inyo. Forgive us, Lord. Lahat ay nalalaman niyo po. Lord, patawarin niyo po kami kung mas mahal namin yung mga taong nakapaligid sa amin, lalo ni asawa o mga anak, kaysa sa inyo, patawarin niyo po kami, Lord. Kasi sabi niyo po sa inyong salita, if we love our father or mother more than you is not worthy of you. If we love our children more than you, we are not worthy before you. Kaya Lord God, unahin ka namin na mahalin ka namin. At pag natutunan ka namin na talagang mahalin ka namin, mas madali na pong mahalin yung hindi ka mahal-mahal. Mas madaling mahalin yung hindi ka ibig-ibig na. At pag naintindihan namin
na ikaw dapat ang unang minamahal namin. And to have a pure heart, Lord God, help us to live according to your word. Salamat po, Lord, sa salita niyo po. Isang devotion na napakasimple, pero it's very powerful to all of us. We have to take this, Lord God, seriously, Lord, in our life. At kapag ginawa namin ito, in-apply namin ang salita niyo sa buhay namin, they will see God in our life. We will see your power also in our life, Lord God. Hindi lang ho kami basta may kakayanan, may karunungan, may kagalingan, may talent, may gifts. But Lord, when we lead your people in worship, they will see you. How you are working in our life. We will see God working in this church. We will see God how you are working, transforming, changing lives in the lives of so many people, oh God, especially for all of us here. And that's our prayer, Lord God, in the name of Jesus. Walang puwang, walang lugar, walang pwesto ang kaaway sa buhay namin sa pangalan ni Jesus. Walang kapangyarihan ng kaaway to take over, to take control of our life in this place, in this ministry, in the name of Jesus. The Spirit of God will manifest, will dwell in this place. Ang iyong kapangyarihan lamang po ang kikilos po sa lugar na ito. At ang buhay namin, Lord, ay lagi niyo pong ibababa at kayo po ang siyang maitataas. Maraming salamat po, Lord. Pasiglahin niyo po ang aming paglilingkod sa inyo. Kung meron po kaming nararamdaman ngayon, heal us, Lord, physically, emotionally, mentally, Lord God. Heal us, Lord God, in the name of Jesus. Lord, pagalingin niyo po yung mga may karamdaman, Lord. Kung hindi namin man makita, Lord, agad ang kagalingan physically, Lord God, pero Lord, ayusin mo ang aming espiritu. Sa mga sandali ito, bigyan mo kami ng kagalakan na naglilingkod sa inyo. Lord, tulungan mo kami na ang puso namin nakatingin sa inyo. We will declare that you are a good God. We will declare that you are a loving God. We will declare that you are Almighty God. We will declare that you are sovereign God, that you are in control of everything despite of what we are going through in this life. Lord, the more we declare na mabuti ka, the more we say that you are good, that you are powerful, that you are amazing God, naniniwala po ako, Lord, na meron kang gagawin sa buhay namin. Binabago mo ang puso namin. Binabago mo ang isipan namin kapag ginagawa namin yun, Lord. Instead, Lord God, dahil may mabigat kaming dalahin o may karamdaman kami at hindi namin idideklara ang kabutihan mo, Lord, lalong bibigat yung nararamdaman namin. Dadalhin kami, Lord, ng nararamdaman namin. Dadalhin kami ng mga sakit namin na pababagsakin kami. That's why teach us, Lord God, when we sing this morning and when we listen to your word, more of your word, help us, Lord God, na ideklara namin na mabuti ka sa buhay namin. Ideklara namin na kayo po ay nagpapagaling. Kung hindi pa namin natatanggap, we're just gonna declare it. You are the same God, yesterday, today, and forever. Kung mabuti ka noon, hanggang ngayon mabuti ka. You never change, Lord. Kung ikaw yung Diyos noon na nagpapatawad until now, you can forgive. Kung ikaw yung Diyos na tumutulong noon until now, kayo pa yung Diyos na tumutulong. Kung Lord, sa katigasan ng mga Israelites, Lord, nanatili ka, hindi mo pa rin sila pinabayaan. And you promise us until now today, you will never leave us, nor forsake us, Lord God. And we will declare that, Lord. Hindi mo kami pababayaan, Lord Jesus. Kaya Lord God, turuan mo ang aming espiritu sa panahon na may problema kami, mga pagsubok, may karamdaman, we're still gonna declare that you are a good God in our life. Sasamba kami sa inyo na may kasiglahan, may kagalakan, at may pagsabi na mabuti ka sa buhay namin. We will live according to your word. Hindi kami mabubuhay according sa what we feel and what we are going through. We will live according to your word. Panghahawakan namin ang iyong mga salita. At bahala ka na may gagawin ka sa buhay namin. And we want to see you, Lord God, in our life. We want to see Jesus working in our life. We want to see Jesus transforming lives. We want to see Jesus lifted up in this ministry, in this church. Marami pong salamat, Lord. Bless niyo po ang gawain ito. Bless niyo po ang aming service, Lord. Bless niyo po ang praise and worship. Gamitin mo ang mga anak mo na maglilid sa amin sa pagsamba sa inyo at gamitin mo kami sa inyong mga salita. Maraming salamat, Lord God.
Maraming salamat po. Lahat ng naririnig namin, natutunan namin, Lord, tulungan niyo po kami, Lord, hindi lang narinig namin. Please, Lord, mangusap ka sa buhay namin. Yes, Jesus. Kausapin niyo po kami sa mga salita mo lagi. Yes, Lord. Kausapin niyo po kami, Lord. Change us, Lord Jesus. Yes, Lord. At kapag, Lord, pagkatapos ng service, still, we need to read your word. We need to read your word. Ilagay namin sa puso't isipan namin ang iyong mga salita. Maraming salamat po, Lord. Salamat po sa ginamit mo sa buhay ni Sister Placida this morning. Maraming salamat sa buhay ng mag-asawang ito, Lord. Sa buhay ni Brother Nonoy. Talagang nakita namin na paano kayo kumikilos sa kanilang buhay. Patuloy mo silang pagpalaing mag-asawa. They are a blessing to us. Yes, Jesus. And thank you so much sa kanilang buhay na kayo ang sentro lagi. Napakabuti niyo po sa kanila. Na sila po ay minahal niyo at ginagamit niyo po sa inyong gawain. We love you, we thank you, Lord. Niali namin sa iyo lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen.